po at siluhod bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa kataahon ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong bahagi niya sa lahat ng tao, na di ikabubuti at ikagaganda. Kung ito'y tatamasahin at tuwirang kakamtin, galak sa kanilang kalooban ay tatamuhin. Sapagkat tuwirang patototohanan niyang siya buhay, at sa bawat saglit, walang pagkabula, kanyang buhay na salita, sa kanyang mga anak na tuwirang tapat at nagsusumakit na siya'y maapuhan. Kaya nga't itinala sa mga hinango at hinalwa na mga salita ang kaganapan ng mga hiwaga at himala upang mabaybay ng tao sa lupa at magkaroon ng mabuting diwa. Sa mga makakaunawa at tatanggap na ganap, mapagninilayan na ang amay hiwaga, buhay na patuloy na gumagawa sa lupa ng tunay na hindi kayang gawin ng tao. Subalit sa Kanya, ang lahat ng imposible, posibleng nagagawa niya. Kaya't halina mga mahal ko, habang may buhay, habang nakagagalaw, habang may pumipintig sa puso ng bawat isa. Patotohanan ninyong buhay na kumikilos sa inyong Ama at mithiin ninyong madamas siyang tuwiran na magpagalak sa damdamin nyo at tuwirang umaliw sa kaloobang nalulumbay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Tuwirang kong tinuturan, walang ang nauna na hindi mahuhuli at walang nahuli na hindi mauuna. Pawang katotohanan, walang tigib ng paniniwala at pagtitiwala sa Ama na di pinatotohanan niya, buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kayo mismo, mga minamahal ko, matatanto ninyo ang kaloob ng Ama. Kayo rin may pamilya, may mga minamahal at may minahal na kapwa-tao. Kung ang handog nyo bagang totoo, tinututulan at di ginugusto, anong magiging damdamin nyo? Subalit, ang tinatanggap at tumanggap sa hindi bukal na kalooban na nagbigay, ano rin kaya ang nadarama ng tapat din ang puso niya? Ang binibigyan na hindi bukal ang nagbigay, may nadarama kung totoo at may pandama siya. Gayon din ang nagbibigay na hindi loobin at gustuhin ang binibigyan, na tuwirang may pandama at may kaloobang tapat siya. Pantay lamang ang kapwa parikiramdam, ngunit pasubali ang Ama. Hindi katulad ng tao.
Anuman ang pandaman niya at anuman ang nararamdaman niya sa mga anak niyang umaayaw at di gumugusto sa aral niya, pasubali, patuloy pa rin, nag-aalay siya. Kaya't mapapalad ang mga nakikipagtotoo at sa salita niya ay tigib ng pagtitiwala, tigib ng pag-asa, at tigib ng kasiyahan ang nadarama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kay buti mo, Ama, tunay na kay dakila ng pagkilos ng iyong espiritu na iyong binaba sa lupa. Dit man masilayan ng mga matang niyong nilikha, subalit ang may pandama ay makadarama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tunay na buhay ang Ama. Kaya't ayon sa Eklesiastiko, matibay ang pag-asa ng mga may takot sa Panginoon. Sapagkat ang pinananaligan nila ay may kapangyarihang magligtas sa kanila. Ang may takot sa Panginoon ay di natatakot kanino man. Hindi siya magiging duwag sapagkat nananalig siya sa Panginoon. Mapapalad ang mga taong may takot sa Panginoon sapagkat alam nila kung kanino hihingi ng tulong. Ang mga umiibig sa Panginoon ay di nawawaglit sa kanyang paningin. Lagi niyang pinagsasanggalang sila at inaalalayan. Siya ang kanilang kublihan sa mainit na hangin galing sa ilang at kanlungan sa matinding sinag ng araw sa katanghalian. Siya ang maalalay sa kanila nang di sila matisod at madapa. Siya ang nagpapasigla sa kanilang kalooban, nagpapaningning ng kanilang mga mata, nagbibigay ng ganap na kalusugan. Siyang batis ng buhay at lahat ng pagpapala. Amang walang hanggan, tunay na mahiwaga, tao'y nilikha sa ibabaw ng lupa. Galaw ng kamay, hakbang ng paa, siyang nakabibilang sa maghapong paggalaw. Saan man dako magtungo, sino man ang kaharap, maging ang laman ng isip, maging ang nilalaman ng dibdib. Tarok niya't nababasa, walang malilihim sa kanya, kaya't halina mga anak niya, matigib kayo ng ligaya. Kung papaano ang sikat ng araw ay napapainit, napapalagablab ang init sa balat, kung papaano ito'y nadadampi na hindi niya hahawakan at hindi mo man lang nahawakan, masasabi mo sa sarili mo, tao, kay init ng araw, parang napapaso ang aking balat. Gayon din ang kayang gawin ng Ama sa damdamin ng nag-aalab na pag-ibig niya. Maari niyang sambitin kanino man ang malamig mong damdamin sa akin, anak. Maari kong pag-alabin at magpuyos ang kalooban mo na ako'y iyong mahalin. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Yao'y nagaganap sa naghahanap at nakasusumpong ng tuwiran kong kalooban at wagas kong pagmamahal. Taong nakadama at sa akin nakakilala, sisidla ng tapang kalooban niya. Kung manaka-nakamay, may kahinaan siya.
Ngunit kung ako ang siyang aasahan at kikilalaning niyang tuwiran, ang kahinaan niya ay kalakasan ko na sisilid sa kanya upang mabahaginan ko at makalaban sa buhay niya. Halina kayo, mga iniibig ko at pinakamamahal na tao. Pinahigit ko sa lahat ng bagay na nilikha sa mundo. Naway mawawaan niyo ang sinasambit ko. Ditman ninyo na silayan na kung sa inyo'y nagluluwal at nagtuturan ng katagako. Mga iniibig ko at pinakamamahal na tao, suriin nyo ang wika ko at tantuin ang salita ko. Doon sa puso nyo'y maghari ang pagmamahal ko. Magiging marapat kayo sa pananaw na totoo, sa wikang hindi nababatid, ng malayo at malapit, ngunit sa salita ng kanyang bibig, sa damdamin, ako ay wala. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang bawat pintig ng puso nyo, walang nakabibilang na totoo. Kislot ng mga butas ng ugat at butas ng inyong balat. Walang nakaarok kung kailan sila bumubukas, upang dooy dumaloy ang mainam sa katawan. Pinaghalong dugo at tubig na nananalaytay sa buo niyong katauhan mula ulo hanggang talampakan, manunuot sa kalamnan hanggang kaloob-looban. Kaya nga't kaunting sugat, makakasilay kayo ng pagdurugo kung ito ay magluluwal mula sa inyong mga ugat. Ano pa kaya ang aking nais sambitin? Hindi nga kaya luluwal sa isip nyo ang katotohanan ko? Kung tuwirang kilala nyo, akong bumuhay sa inyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Katauhan ang nagluwal sa katagakong idinatal, upang sambitin sa inyo tao na nasa lupang ibabaw. Subalit kung paano naganap ang isinilid ko, walang nakakita ni sino sa inyo sa letrang dinatal ko. Kaya't kung ang may pandinig ay tuwirang nakarinig, mawawawaan niya kung paano magluwal nga ako. At kung sa puso ay kumintal ay kung sino, yaong bumuhay na totoo sa katawang lupa ninyo, mapapatotohanang buhay na di namamatay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Kapag nagkatay ka ng manok, may balon-balunan. Ang tao rin, may toko. Ang baboy, ang lahat ng may bituka, may sisidla ng pagkain at nagigiling. Kung paano ito ay nangyayari, walang nakababatid na kahit na sino. Kaya't kung ilalagak mo sama ang buhay mo, ang bawat kaganapang tutuparin niya sa iyo, wala ring makaaarok kahit sino pang kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Subalit tulad ng bituka, ginawang hinanay kung paano pinalibot at pinaikot-ikot.
gayon din ang buhay ng tao. Kayang ihanay ng Ama at paikot-ikutin. Subalit, mabuti pa rin ang paroroon at kakantan ng tunay na siya ang pinangangalaga at nilagakan. Sapagkat tulad ng buhay, siyang may kaloob, bituka, siya ang nagbigay. Kaya't kung paano siyang gumigiling sa pamamaraan niyang nais at layon, ikaw tao, kaya ka rin gawin na marapat hambing sa iyong bituka. Sigla ng pagkain, gilingin at ayusin. Tao, naniniwala ka ba sa Ama mo? Tapat mong gawin ito, kaya kang gawan ng mabuti kailanman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit tulad din ng bituka kung may bara ito, hindi makakadaloy ng maigi ang bawat giniling na pagkain. Kaya't narorong hindi mailuwal sa tamang pamamaraan sa daanan ng dumi. Kaya't may sasakit at may mararamdaman ang isang katauhan na gayon ang taglay. Gayon din ang taong may bara pa ang pananampalataya niya. Hindi pa malulubos ang paggiling ng kaginaman at kabutihan ng Espiritu sa kanyang katawan, sapagkat binibigyan niyang hadlang, hindi niya matutunan ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang siyensya sa mundo, iba sa katalinuang espiritu. Subalit ang sensyang pangmundo't talinong espiritu, magkatuwang man ito, kapwa ang dulot ay buhay sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang Panginoon noon, ang Panginoon ngayon, at Panginoon sa mga susunod pang panahon, sa mga luluwal at mabubuhay na isisilang, walang kamatayan, noon at kailanman. Sapagkat Alpha at Omega, ang simula at wakas ng tao sa lupa. Halina kayo, kung paanong pinasimulan ang buhay nyo, hanggang wakas, amay kilalanin nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, napakadakila niya. Walang kapantay ang paghahari niya. Nais niyo po bang mapagharian kayo, mga mahal ko? Ibigay niyong ganap at lubos ang pagtitiwala niyo sa Kanya. At mapaghaharian kayo ng totoong espiritu. Ayon kay Hu. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila. Ang iisa tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko rito sa lupang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita.
Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng sa iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila, at ngayon, papunta na ako sa iyo. Alis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Maliwanag ang katotohanan. Hindi ang sanlibutan ang idinulog ng isang anak na ibinaba, kundi lahat ng nagtitiwala sa Ama at sa Kanya bilang anak. At ang nagtitiwala sa Kanyang magagawa ay naniniwala sa Amang dakila. Kaya't kapwa pinag-isa ang damdamin at kalooban upang mapagtibay ang kaloob sa kanila kapwa. Kaya't ang sino mang nakakakilala at totoong kinilala sa Ama, Panginoon niyang tinatawag ay damang-dama. Kaya't kung papaano nadarama ang kinilalang Ama niya, ang anak na nagpatotoo, walang pagkabulang na sambit, ako'y mula sa iyo, Ama ko. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Ang nangusap noon ay espiritu sa pamamagitan ng tao. At ang ginamit noon ay pagkatao at ibinigay ng Ama sa mundo. At ang nangungusap sa panahon nyo'y taong katulad din ninyo. Subalit ang nangungusap sa pagkataong ginamit para sa inyo ay di rin kayang liripin ng di sa Ama at sa akin. Sapagkat di nila batid ang aking espiritu kung paano sumang-ayon at maging ganap sa Ama. Ngunit sa sanlibutan ay di umayon kailanman, kaya't hindi kayang tuparin at tupdin ng tao na makasanlibutan ang aking nasa at layunin, aking mga minamahal. Kaya tao, ang sa Ama ay sa akin din wikang ang totoo, na sa pamamagitan ng Espiritong sinasambit ay ito. Subalit di mawawawan at di kayang liripin ng sino, maliban nga ang kaugnay ay tapat na tinanggap, yaon ay ang Espiritong nagbigay liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Paanong maabot ng laman ang hindi niya nakikita? Ngunit kayang tanggapin ng katawan ng di niya nakita. Kung tuwirang nakilala niyang Amang sinamba niya bilang Panginoon ng buhay niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya't ang tinanggap, siyang nagbibigay galak, siyang nagbibigay liwanag, siyang nagpapasigla sa tumanggap sa hindi niya nakita ng mga mata. Ito ang nagpapaalab, nagpapasiklab ng galak, nagpapamutawi sa damdamin ng tunay na tapang at kalakasan ng katawan, upang makamtan ng tuwirang siyang katawan. Hanapin ninyo ang di nyo nasisilayan, subalit sa inyo ay mananahan, sapagkat Ama ay nagbigay ng paraan. Espiritu Santo, buhay sa ibabaw ng mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Hindi ang sanlibutan ang idinulog ng Kristo sa Ama, kundi ang mga sa Kanya at naging para sa Ama. Kaya't ang pamamagitan ng kapangyarihang tinanggap ng bawat isa sa ibinigay na Espiritu sa kanila, naunawaan ang ginampanan ng Kristo, natanggap ang mga aral ng Kristo, yaon ay ang mga tumupad sa mga aral na buhay na kanyang mga hinirang apostol na turingan. Mga mahal, mga minamahal, anak ka ba ng Ama? Buhay na ba siya sa puso mo? Tigib ba ng pag-asa ang damdamin mo? Huwag kang manghina. Ang Ama'y may magagawa. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Kung papaano sa isang halaman, iba't ibang dahon, iba't ibang tangkay ang ibinigay. Iba't ibang hugis ng mga dahon, iba't ibang labay ng mga puno. Nagawa ito ng Ama, maging ang lasa at mga katas nila. Hindi kaya may bigay din at magawa sa buhay mo ang iba't ibang kaparaanan niya, yamang kilala mo siya at tinanggap mo na tao. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ito'y nasa sanlibutan, sapagkat ako'y kasama pa nila upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Sa makatwid, ang nangungusap na bibig ay tao, ngunit ang nagluluwal na hindi nakikita ng tao ay espiritu. Kaya't ang pagdulog ng isang Jesucristo sa Amang hindi nila nababatid kung paano, narinig ng mga apostol na maliwanag ang katotohanan, ang dulog ng Ama sa anak na pinakinggan ay pagdulog din ng anak na ang makikinig sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Pakinggan mo ang Ama mo at pakikinggan niya ang daing mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mo masasabing iniligtas ka kung walang pinagdaanan ka? Paano mo masasabing nagtagumpay ka kung di nabigo ka muna? At lumaban ka ng lumaban hanggang tamuhin mo ang katotohanan ng Ama mo ang tagumpay, sapagkat siyang sayo ay bumuhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag malakas pa ang pandinig mo, kaunting salita lamang dinig na ng tenga mo. Subalit kapag nabibingi ka na, kailangan sumigaw ka pa. Nakausap niya. Walang pinagkaiba sa pananalig at pananampalataya. Sa pandamang malakas na espiritu'y sumasayo.
ng kalakasan ng espiritong tinanggap ng tao sa bawat tumanggap. Isang pahayag, galak na galak. Kaunting salita, tuwang-tuwa. Damang-dama, namnam na namnam. Subalit nang humihina na ang espiritu sa kanyang katauhan, ang dami ng sinambit ng nagluwal, wala pa ring pakiramdam. Ang may pandinig ay nakarinig. Pawang katotohanan ang sakit tinuturan. At ang bawat bahagi sa may galak, kasiyasiya, sa walang kagalakan, anuman hindi masyahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Pabulaanan nyo ang sinambit ko kung makakanig nyong ganapang ama nyo. Do'y sabihin nyo hindi totoo at ituturan sa iyo tao. Sino ang niloloko mo? Ako na espiritu mo, na nooy damang-dama ko sa sarili mo, at ngayon damang-dama ko rin kung paano. Nang dahil sa pinagdaraanan mo, bakit kailan anak ako humina at kailan ako nawawala? Ikaw ang sa akin ang hina at ikaw ang sa akin ay nawala. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sulong magsuri kayong matatalino kung pagdakay masasambit ito ni Constancia. Sinong nagsilid sa isip at dinatal niluwal sa inyo? Ganang siya baga bilang tao. Kung magkagayon at batin yung hindi, arukin mo ang wika ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't patotohanan nyo, ang pandaman nyo'y totoo, at ang sumain nyo'y buhay na kikilos sa buhay nyo. Kung tapat at wika nga, ay naramdaman ko rin ito, ipapadama ko, kilala ko kayo't nakilala nyo ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang kumikilala sa akin ay nakilala ang espiritu ko, at ang espiritu kong magpapatotoong winiwika ko'y totoo. Sapagkat kung paano paniniwalaan ito sa mundo, tuwiran ngang hindi na makasanlibutan ng tao, at ang salita ko'y nawawa tinanggap sa puso niya, kaya't ang napaghari ay ang sa akin, hindi ang kalooban nila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ito ang maliwanag na patotoo ko sa inyo. Ang balong malalim na sinisibulan ng tubig, kung umulan man at patakan ito, lilinaw din ng dahil sa lalim. Subalit ang mababaw, kapag ito'y lumabo, kailan may di na lilinaw. Sapagkat ang malalim titining sa ilalim at masisilayan ang linaw ng tubig na bumubukal. Walang makukuha at hindi makakasama ang putik na naruroon. Di tulad ng mababaw, pagsalok mo'y kasama, pati putik na nariyan. Tao, mawawaan nyo nawa ang aking binigkas upang masambit ko sa inyo ang ganito. Ang malalim ang pagtitiwala, di naaantig at nababahala, sapagkat batin niyang akong kalinawan ng buhay niya, at akong magpapalinaw sa nadimlan niyang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagaganap na tutupad ito sa totoong kinilalay ang bumuhay. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Hindi ako masakim na tulad ng tao, bagamat mapanibughuin, subalit may dahilan at tamang pamamaraan.
Hindi tulad ng tao, manibugho ay nasasaktan at pagdakay umaayaw. Ako nanibugho man tao, di ko kayo kailanman tinalikdan at di ko kayo iniiwan. Tanda lamang ng aking pagmamahal ay matapat at di kailan paman napaparang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung nais niyong muling lumiksi, sumigla, lumakas, tumibay, ang pagkakapundasyon at pagtanggap niyo sa aking espiritu, patotohanan niyo, nakilala niyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Ang bawat araw niyo ay masigasig at masumikap kayo, ni hindi kayo nanlulumo. Panandali ay paalam, katauhay idaratal, upang sa inyo ay patunayan, ako ay nag-alay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, holeya karamohali, katsa karamohali, nek karameneyahanam. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Buhay nga po ba ang Diyos? Nasisiyahan po ba ang damdamin nyo? Magalak at magpuri po kayo, sapagkat kung nasisiyahan kayo, damang-dama nyo ang Diyos ninyo. Ito lamang po ang pakatandaan nating lahat na natutunan ko lang din naman sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu niyat ng Ama. Gaano man daw po tayo kalakas at katibay, matapat naman ang palataya, dadalisayin pa rin tayo. Subalit magkaiba po tayong mga dinadalisay na matibay at matatag, may panlaban tayo. Ngunit yung marupok at mahina, madaling nagugupo. Kaya alin ang mas masarap? Siya ay nasa atin o wala? At ito pa rin daw po ay ibigkas ko sa inyo. Gaano man ang tutol mo at ayaw mong dalhin ang bagay, ngunit kapag itinakda ng Amang sa iyo ay ipadala, kailangan mo yang dalhin dahil pakikinabangan mo yan. Subalit kung ang kapwa mo ang magpipilit sa iyo, kung ayaw mo, huwag mo nga dalhin. Sapagkat kung kaya mo naman na ibang dalhin mo, yun ang piliin mo. Ngunit kapag ang pinadadala ng Ama, pag mong tututulan dahil alam niya, makabubuti ito sa iyo. Kaya kung dito kanya sinusukat at dito kanya inaarok, lalo kang magalak at sabihin mo lang ay ito, buntong hininga, humigit ka. At sa pagbuntong hininga mo, siya ang kasama mo dahil ang hininga mo'y sa kanya. Kaya, pag sinabi niyang, anak, nadama mo ba ako sa paghinga mo? Sasagot mo'y opo. Kapag sinabi mong opo, ano ang kasunod na tatanong niya sa'yo? Kung magkagayon, paano ka ba nakahihinga? Dahil po sa'yo. Alam mo palang dahil sa akin, tugon niya, de labanan mo yan, sapagkat kung di ko kalooban, hindi pangyayarihin. Kaya, kung paano kung niloob ito sa'yo, dahil alam ko na matibay ka sa akin at matapat ka sa akin, kailanman din ay di kita iiwan at pababayaan sapagkat ako iyong kapiling. Kaya ang bawat araw mo, nakasasadyad kang may kapayapaan.
Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang mga nakasasadsyad ng payapa, akala ng iba, binabaliwala ang kanilang dalahin sa buhay. Ngunit ang hindi nila nababatid at di nila nakikita, kung nag-iisa't kaniig ang Espiritu ng Ama, tagaktak ang luha, ngunit pagkatapos lumuha, nakangiti ang labi. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag na tinuturan sa iyo bilang anak kanya. Anak, pinapatak ko ang luha para magluwag sa mata mo at huwag magbara sa mga ugat mo. Nang dahil nais ko magluwag ang kalooban mo. At ngayon, pinaluwag ko na. Huwag mo nang pasikipin dahil sa pag-iisip mo. Sapagkat ako na ang tutupad at gaganap. Yamang hinain mo na sa akin. Hintayin mo ang aking sa iyo ay saklolo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, salamat po sa Ama. Purihin ang Ama. Ibinabahagi ko lang po sa inyo ang binabahagi niya sa akin at nais kong maging isang pagninilay sa inyong lahat. Sapagkat kung minsan may nagaganap sa ating buhay na hindi natin gusto, ngunit dahil pinatupad na yon, tanggapin mo't lasapin na siya ang pangunahin. Kaya nga, ang sabi ko nga bilang tao, Ama, hindi ko kaya, ngunit ika'y walang hanggan ng kapangyarihan. Yamang ako'y ginamit mo na hindi ko pinili ito. Tulungan mo ako, sapagkat alam ko, ikaw lang ang nakakakilalang mas higit sa akin. Pagkatapos po noon, gumawa ka na, sapagkat nagtitiwala ka sa Kanya. May nararamdaman ka, huwag mo na siyang pansinin. Pinagtiwala mo na sa Kanya. Di mawawala na yun na hindi mo namamalayan. At ganyan po ang katotohanan. Kaya kahit anong sumakit sa akin, nawawala na hindi ko namamalayan. Yung pala'y wala na. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang sabi nga po, gaano man ang pagmimithi nating mabuhay, kung takda na, wala tayong magagawa. Kaya nga, ang lagi nating hihilingin ay huwag kayamanan, kundi ang hilingin natin, bago natin maiwan ang ating pamilya, ipaghanda niya. At bago na kamta natin ang kamatayan, tayo rin ay maging tapat ng handa. At bawat naman hinihiling natin dahil tapat tayong humihiling, hindi niya tayo bibiguin. Buhay po ba ang Ama? Kaya nga, may dumulog kanina. Nag-80 na daw siya. Sabi ko, dapat po ay wala na kayong intindihin ngayon, kundi yung manalangin, manalig, sumamba, magsaya. Huwag nyo nang intindihin niyang tumaas yung kolesterol na yun. Huwag nyo nang intindihin niyang tumaas yung diabetes niya. Sapagkat intindihin nyo man po nang intindihin yan, hindi naman bababa kahit intindihin mo nang intindihin yan. Subalit kapag kinalimutan nyo po at sumaya yung puso mo, bumababa kolesterol mo, hindi mo alam. Totoo po yan. Sapagkat kapag hindi mo iniintindi, pinapawisan ka, relax ang puso mo, relax ang isip mo, payapa ka natutulog, nakakakain ka. Eka ang bawal sa akin. Sa edad nyo po ba naman? Kainin nyo na lahat ng gusto nyo. Sabi ko, wag lang pong labis-labis. Sapagkat kung hindi mo pa kakainin, kailan mo pa yung kakainin pag namatay ka? Opo, totoo po yan. At ito po sinunod ko. Alam, ako ang hiling ko, humaba rin ang buhay nyo katulad ng ganito. Ay, hindi ko po hinihiling yan. Sa totoo lang po, hindi ko hinihiling humaba ang buhay ko. Totoo po yan. Ang hinihiling ko po, ang buhay ko'y maging pakinabang at maging kapakinabangan ng sino man. At kung gusto niya akong pahabain ang buhay, nasa Kanya na. Ngunit kung ayaw niyang pahabain ang buhay ko'y wala akong magagawa. Ang hilingin po natin, makagawa tayo ng mabuti. Huwag yung humaba ang buhay. Mahaba nga ang buhay mo. Pinahaba ang buhay mo, uugod-ugod ka na. Tapos hindi ka masaya. Ano silbi ng buhay mong mahaba kung di ka maligaya? Ang mahalaga po ay mahaba nga ang buhay mo, masaya ka. Kaya ano po dapat niyong hilingin?
ituro sa inyong pamilya kung anong dapat sa buhay nila. Na kung sila'y nagkakamali, itama. Na kung sila'y nanghihina, palakasin. Na kung sila'y nadidimlan, tunglawan. At makapamuhay sila ng naayon sa kanyang kalooban. Kung sila'y naghihirap, ay pagaanin. Hindi yung payamanin mo po sila. Sapagkat, kung totoo nyo ito na pong nasumpungan ng Diyos, kaya nga, kontento ka na eh. Dahil sinasabi mo siya ang kakontentuhan mo, siya ang buhay mo. Kung hindi po siya ang kakontentuhan mo at siya ang buhay mo, hindi ka pa totoo. Kaya lahat kulang pa sa'yo. Ngunit, kapag siya na ang ginawa mong kontento ka sa buhay, tandaan po ninyo, hindi naman niya pahihintulutan na bawat araw ay lumuha ka na lang. Paano ka nakontento kung ikay lumuluha? Paano kang nasisiyahan kung ikay nalulungkot? Sa makatwid, kaya ka nakukontento, ang puso mo'y di nakararamdam ng lumbay. Ang isip mo'y hindi nagugulumihanan sapagkat inilagak mo ng lahat sa Kanya at siya na ang bahala. Subukan po ninyo. At kapag tinutuon ninyo ang pagsubok na ginagawa nyo, mapapatotohanan yung hindi nagsisinungaling ang nangungusap sa inyo. Subalit, kung sasabihin nyo'y malalim ang pagtitiwala at pananalig nyo, ngunit nakatingin kayo sa malayo, at para bagang malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, isip at damdamin, naglalaro sa kawalan. Paano mo patutunayan ang ama mo sa'yo'y buhay? Patutuhanan mo kung ikaw ay may kagalakan. Naruroon siya sa iyong kaloobang taglay. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't sa kabilaman, bumalikwas ka at bumaliktad, tumindig ka at umupo, nariyan pa rin ang sayo'y pinapasan. Subalit ang wika nga, kung may kasama kang pamatok, ay gumagaan. Di mo nararamdaman ang sayo ay dalahin at nakapasan sa balikat mong kaibigat kung sukatin. Pagkat Ama ang siyang buhay na sa iyo ay kapiling, di mo man nakikita, damang-dama sa sarili, siya ang sayo ay kasama. Kaya't kung totoo ng puso nyo'y di nabato, at di na nangangatwiran kayo't nagdadahilan pa bilang tao, kundi Ama ang sa inyo ay nilagakan ng totoo. Patototohanan niya, ikaw o anak ko, ay mahal na mahal ko. Ang tinik na nakatirik, nakakalat, ay bubunutin ko. Mga bato na matitisod ka, ay hahawiin ko. Mga dagok sa buhay mo ay kamtin mong may gala. At sasabihin ko, anak, eto ako, lakasan mo loob mo. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kung makikinig lamang kayo at makikipagtotoo sa wika't salita ko, mararamdaman niyong buhay na tuwiran at sa inyo'y nagbibigay
ng kaparaanan at ng daan upang kayo'y maginhawaan. Upang ang tinikmang sa inyo'y dinaanan ay makita niyong maparang. At ang bawat hinahawi ko, hindi niyo masisilayan kung paano ko ito hinahawakan. Pagkat ang puso niya'y inaaliw ko at sinisidlan ng buong tapang, buong galak at tibay, nang kayo ay makasadyad na lubusan. Pawang katotohanan, o aking mga minamahal. Saan ang harang? Saan, mga mahal, ang katauhan ninyo? Hadlangan man ng kung sino. Kung akong espiritu, ang sa inyo'y totoo, awitan ko pa kayo at sasabihin ko, anak ako, kaaliwan mo. Kaya naman sa paghiga mo, isip mo'y papayapain ko. Pagpikit ng mata mo, humaharok ng bibig mo. Pagkat ang kaliwan ay sa iyo, kinamtan mo. Pagkat ang puso mo ay nabahaginan ko ng totoo. Kaya't walang takot ka na, ang umaga mo ay di mo alam na gabi na. Sapagkat di mo nakita ang maghapon kung paano inusad kita. Kaya't hindi mo naramdaman kailanman ang hirap at dagok sa buhay mo. At yan ang pawang totoo, mga iniibig ko. Kaya't ang isang Kristo, hindi naramdaman ang hirap at pasakit. Puspos ng Espiritu na inalay sa Kanya, tulad ninyo. Kung dadamhin nyo'y madarama ako. Yamang tapat kayo, tapat niyong kakamtin ay ako. Kaya tulad ng mga apostol, kung papaano hirap at sakit ang kinamtan, doon sila'y nakatamo ng tapang at katotohanan. Di nadilim ang isip sa pagkatakot na lumaban, kundi bagkos inapuhak sa damdamin ng aking sa kanila'y nilagak. Kaya't ang naging matapat na kalaban na ganap. Net karameneyahanam, tandaan ninyo ang winika. Kung hihingi ba kayo ng isda, bibigyan kayo ng ahas? Ang pinakasariwa at masarap ang sa inyo'y ilalagak. Subalit sa inyong paghingi, kung ang isda'y kukunin pa sa dagat, ito kaya'y pagdakay iaabot. Kaya't kung ika'y naghihintay, ika'y aabutan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Walang makagagawa nito sa bilang pagkatao nyo. Kaya nga't binahagi ang Espiritong makatutupad sa katawan nyo.
At yan ang patotoo. Kaya nakakayanan ng isang tao, Espiritu ng Ama ang kasama niya. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Kaya't sumainyo ang kapayapaan. Pagmamahalan ang siyang daan ng tunay na mabuting kalooban. Halaya karama. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko at Diyos ko, kung batid lamang ng tao. Kung minsan, hindi kayang paniwalaan ng tao ang sinasabi bilang Apo Kunching na ako'y sinugo sa isang tahanan, doon ako'y nangusap, ako ay pinatungo sa bayan-bayan at ako'y doon ay pinangusap. Ngunit ito'y patototohanan po't sinabi sa akin at binika bilang espiritu, anak, pinatupad ko na ang binahaginan mo ng salita ko sa iba't ibang kaparaanan. Baybayin mo ngayon sa aking salita na hinalwan sa banal na aklat na yung hindi pilosopo at totoong nakadarama maunawa ng mga salita kong ito na binaybay sa libro. Biblia ang tawag. Ngunit hindi lahat ay maniniwala na ito ay natupad at naganap sapagkat hindi lahat ay nakakita. Lalo sa panahon ngayon, wala nang nakakita. Ngunit ang Espiritu ng Amang nagpapatotoo ng naganap noon ay magaganap din ang iba sa panahon ngayon ng Espiritu. Kung papaano po noon ang bawat araw ay siya sa mga nasisiyahan, sa walang kasiyahan, walang kakontentuhan, walang galak na nakakamtan. Kapag may kasiyahan ng puso mo at walang duming puso at isip ka, isang candy lang masaya ka na pag inabot sa'yo. Kaya't sabi nga, masarap bigyan ng mahirap sapagkat kahit ano lang pinasasalamatan at ginugusto, lalo na damit kahit mumurahin. Pag binigyan mo yung mayaman, pag hindi niya na gustuhan at hindi signature, tatabi lang. Salamat sa Ama. Napakabuti niya. Ang bawat araw ay pinababatid kung ano ang dapat. Ngunit kung gusto niyo pong makamit at mapatotohanan, manahimik kayo. Ang pananahimik na gagawin ay huwag yung kung ano-ano ang laman ng isip at damdamin niyo. Kung may dalahin man kayo, ipapatag niyo ang isip niyo sa Ama para makapakipagniig ka sa Kanya at maturuan Kanya ng dapat at huwag kang nalilito, huwag kang nagugulumihanan. Mga anak, tama lang yung lakas na yan. Kasi kung paanong malakas na ganyan, malakas din sa kanila. Pag mahina, nahihinaan din sila. Kaya ganyan na lang.
Kayong mga minamahal ko na umaasa at patuloy na nakikinig, ipagpaumanhin nyo kung minsan ay putol-putol na sinasabi nyo, ngunit hindi nyo man naunawaan ang lahat ng sunod-sunod na kataga, ngunit kung ang puso ninyo nakakaunawa, masigit kayong magagalak. Mas mapalad pa nga kayo sa mga naririto na kaharap mismo, kausap, yung ginagamit, subalit hindi nila nararamdaman. Sapagkat mata ang pinagmamasdan ay katauhan at mata ang tumititig sa bawat galaw, ngunit yung puso ay hindi dumadama. Kaya magpasalamat pa kayo sa Ama. Kaya't wika nyo nga para lang kaharap kayo at lalo pang tumitibay kayo kahit kayo nasa malayo sapagkat totoo kayo. Dahil nagbabata kayo, kahit puyat kayo, kahit napupuyat kayo, hinihintay nyo. Kaya damang-dama ninyo. At pawang totoo, ang nagpapaalab naman ng pagnanasa ay yung pandama. Kapag may nararamdaman ka, nag-aalab ang damdamin mo, nagustuhin mo at mahalin yaon. Ngunit kapag wala na, kahit na nung sabihin pa, para lang nagdadaang hangin yan sa'yo, hindi mo na mararamdaman. Kaya si Apo Conching, kung wala na rin nararamdaman, hindi na rin niya susunod. Sapagkat wala siyang pandama. At yan ang maliwanag na patotoo. Kaya kunukutsaman kayo, pinagtatawanan kayo kapag totoo kayo, baliwala sa inyo dahil masaya kayo. Ngunit kapag wala kayong pandama at hindi na kayo totoo, konting salita lang pinalalago ninyo, pinasasama. Lalo na kung iniisip ninyo'y pinatatamaan kayo. Napakahirap tanggapin ang banal na salita sapagkat ang puso mo'y lumalaban dahil akala mo'y pinatatamaan ka. Walang patama, walang parunggitan, walang personalan. Ang banal na salita ay hindi pwedeng mamersonal. Ang banal na salita ay hindi pwedeng pangkatao, pagkatao, kundi dapat pang-espiritual at espiritong gawa. Buhay ba nga ma? Kaya kapag ito'y lumalabag na sa damdamin mo, mahirap na kahit na sino pang kausap mo, wala nang pangunawa, hindi ka na makakaunawa. Kasi bingi ka na. Mabibingi ka na. Doon sa sinasabi parang lumilipad ng isip mo. Ang damdamin mo'y wala nang madama. At huwag niyo pong mithiin ito. Sapagkat sabi ko nga po, ako ba? Kung makinig man ba kayo't hindi sa akin, wala naman pong mawawala sa akin. Sabihan nyo man akong hindi totoo at sabihin nyo man akong sinungaling, wala rin pong mawawala sa akin. Sapagkat ang Ama naman ang nakakakilala sa akin. Ngunit kapag hindi ko na dinama ang pag-aatas sa akin, may mawawala po sa akin. Sapagkat mahihirapan na rin ako noon. Sigurado ko po yun. Malilito na ako, magugulumihanan na ako, at di na ako masisiyahan. Kaya purong pagkatao na ako noon. Madali na po ako masaktan, madali na ako makinig sa usapin. Ngunit salamat, ipanalangin niyo ako na hindi ako matutong makinig sa usapin. Ang mapakinggan ko ay ang pangungusap ng Espiritu sa akin. Para may maibahagi po ako sa inyo. Totoong-totoo po yan. Magalit man po kayo sa akin at matuwa eh. Totoong-totoo po. Magtampo man kayo sa akin. Ako na may di nagtatampo, wala po sa akin ang parusa. Magdamdaman kayo sa akin. Nakala nyo ako'y nagpapahaging sa inyo. Pagbintangan nyo akong nagpaparunggit, eh, wala rin po akong magagawa nun. At di rin po ako magre-react o magagalit sa inyo. Sapagkat wala naman pong katotohanan yun, eh, ba't ako magagalit? Kaya, kayo po mismo ang mawawalan, hindi ako. At kayo rin ang mahihirapan. Sapagkat pawang sasabihin ko po sa inyo, pagkatapos kong naglingkod eh, pag mayroon akong dapat harapin, yun ang hinaharap ko, at pag may dapat akong gawin, yun ang ginagawa ko. Ngunit kayo po, na mga nagsasabing pinatamaan yata ako, hindi ko na kayo niisip. Totoong-totoo po. Kaya,
Sino po kawawa? Ako ba o kayo? Sino nahihirapan? Ako ba o kayo? Kaya po nahirapan kayo, nasaktan kayo, kayo may kasalanan, hindi ako. Ngunit kung hindi po kayo nahihirapan at kayo natutuwa, at ako ang nahihirapan at ako ang nasasaktan, sigurado ako may kasalanan. Simple lang po. Yun po sinabi sa akin. Kaya ang Kristo hindi nahirapan, hindi nasaktan, dahil hindi siya totoo sa mga sinasabi ng tao, walang totoo sa sinasabi nila. Ang taglay ay ang Diyos. Ang tinaglay ay Diyos. Ang ginamit ay Espiritu. Ang gumamit ay Espiritu. Ang ginawa ay para sa Diyos at ang gagawa ng para sa Diyos ay ang Ama para sa mga anak niya. Naunawaan niyo po ba yon? Kaya po, totoong-totoo, pag po nagtampo kayo sa akin, naririnig po tayo ng Ama. Natatawa po ako. Pero nalulungkot. Sandali lang. Sabi ko, Ama, ba't po ganun ang tao? Sala sa lamig, sala sa init, balin tuna, parang balin alam niyo po ba yung talong? Yung talong, kapag nabalin, ano pa? Nabintalawan. Kapag nabintalawan, matigas po yung laman, ano? Ganyan din po yung nabintalawang pananampalataya. Matigas ang loob niya. Ang talong po kapag nabintalawan, maitim ang laman, ang buto, ganyan din po yung kaloobang nabintalawan. Nabintulo. Kahit ano pa siya, basta nabintalawan. Kaya nabintalawan po ang tawag ko, nakabitaw siya. Tumiwalag siya. Nabintalawan, wala siyang nakamtan. Bitawan pero yung pong talong, bahala na po kayo kung nabintalawan kung ano. At yung kaning nahilaw, tingnan nyo po, umalsa ba? Anong nangyari? Nasira, no? Kapag inulit niluto at dinagdagan mo ng dinagdagan, sigurado, malambot. Makakain po bang maayos? Yan din po yung nahilaw na pananampalataya. Kaya nga, lahat ng ginagawa ng Ama ay may kahambing Lahat ng salita niya ay may kaangkop kung bilang tao po, kung nagagalit na naman kayo, at yun ang sinabi ko, hindi ko nga ako alam sabihin yan Pero salamat at natutunan ko po dahil sa Diyos. Kaya tayo po ay huwag bintalawan. Huwag maging hilaw. Tayo po ay para gumaling kayo lahat. Buhay ba ang Ama? Gumaling ang kaluluwa at karamdaman kung nanaysin ng Ama sa maraming paraan. Instrumento na sa inyo ikakantan, kagalingan na mainam. Buhay po ba ang Ama? Kaya nga po sabi ko kay kapatid na Dore, may sapusa Ilang beses na ba yung kamatayan sa kanya pero buhay pa rin siya. Talaga pong, opo, instrumento yung ginagawa sa kanya. Subalit, maliwanag pong patotoo ang Ama, ang bumubuhay sa kanya. Dahil, nagagalit na nga sa kanya yung doktor niya Hindi siya sumusunod. Pero, hanggang ngayon, buhay. Buhay ba ang Ama? Kung kailangan, sumunod. Pero kung hindi naman at baka ikamatay mo pa yun. Abay, suriin binigyan. Lalo na po yung mga hinirang, binigyan ng talino. Binigyan ng talino yan. Wala bang talino sa inyo? Aba, hindi kayo hinirang. Ano yung talinong ibinigay sa inyo? Makakilala, makasuri, makadama. Kung
Kung alam niyong masusuri ninyo makabubuti sa inyo, gawin nyo. Kung madarama ninyong makabubuhay sa inyo, gawin nyo. Kung makikita ninyo na makabubuti, gawin nyo. Hindi naman binawal sa inyong uminom ng gamot. Hindi binawal sa inyong magpadoktor. Hindi binawal sa inyong magpa-ospital. Ano lang ang binawal sa inyo? Yung mawalan kayo ng tiwala sa Espiritu ng Ama. At kayo ay mga takot na sa inyong nararanasan. Sapagkat pagtakot na umiral sa inyo, pahina ang Espiritu nyo, hindi na kayo makalalaban. Kaya sabihin nyo mang nananampalataya kayo, kadadasal nyo lang, nalalambot na naman kayo. Totoo po yan. Naranasan nyo na ba? Kung dinaranas nyo, patutuhanan nyo. Ako magpapatotoo po sa inyo. Pag halimbawa, natatangay ako, parang gustong maging tao sa mga nararanasan ko at ginagawa ng tao sa akin. Kahit nagdasal ako, kadadasal ko lang, hindi ko maramdaman ang galak sa puso ko. Ngunit kapag pinalakas ko ng pinalakas ang pagtitiwala ko, pamiyamiya, ang saya-saya ko, maawit na ako. Totoong-totoo po. Kaya ayoko sa tuwina. Maniwala man po kayo sa hindi. Gusto ko lang nakikisama dahil para makakapakipagkilala ako sa inyo at madama ninyo. Pero kung yung pakikisama ko ay magbibigay daan para masabing ako'y matakaw, masabing ako'y gastalera, masabing ano, eh dito na lang po ako sa bahay. Tama ba gayo? Totoong-totoo po. Sapagkat kahit naman ako saan dinala ng Espiritu, hindi naman ako natuwa doon. Totoong-totoo po. Yung iba, tuwang-tuwa pag namamasyal sa ibang bansa. Abay, tanungin niyo po ang Diyos kung anong ginagawa ko sa ibang bansa. Kung ako'y namamasyal. Hindi ko po gusto. Napapagod lang ang paa ko. Sapagkat, kahit ano namang makita ko, lupa pa rin. Ang gusto kong makita sa pinuntahan ko, ang Diyos. Kung makakausap ko siya doon ako pipirme. Pero yung makikita ko at makakausap ko'y kapwa ko rin tao. Hindi, babalik agad ako. Balik ako sa dambana sapagkat mas maligaya ako dito. Totoo po. Ngayon po, hindi ko naman kayo pipilitin na dito maging masaya kung hindi nyo nararamdaman. Ngunit ako'y huwag naman ninyong pabulaanan sapagkat ito yung totoo. Dahil naririnig tayo ng Diyos na pinaglilingkuran ko. At Diyos na tinatawagan ninyo. Yung iba, tuwang-tuwa pag namamasyal. Tuwang-tuwa pag nagbabakasyon. Tuwang-tuwa. Ilang araw akong binakasyon. Ilang araw akong pinasyal. Hindi ako nasyahan. Paano po kung hindi mo nakita yung magandang lugar? Kung gugustuhin ko, ipupuntahan ko. Sapagkat inaaya po ako, libre. Libre. Inaaya ako, isasakay ako. Ayaw ko po. Bakit? Anong gagawin ko doon? Mata ko mabubusog. Katawan ko mahihirapan. Di na lang. Titingin na lang ako sa computer. Pag nakita ko yung Hawaii, ay ganito pala yung Hawaii. Pag nakita ko yung picture ng Rome, ay ganito pala. Kung gusto akong dalhin doon, madadala ako ng Espiritu. Kung ayaw po niya, kahit anong gawin kong pagsisikap, hindi ako makararating. Yan po ang pakatandaan nyo. Ang Espiritu'y nakapagtatawid sa'yo, nakapaglalakbay sa'yo, nakapagdadala sa'yo kung saan niya gusto. Ngunit kapag ayaw niya, kahit anong pagsisikap mo, maliban kung may pera ka, wala po akong pera. Kaya sinong nagdadala sa akin doon? Di ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya paano po ako magiging masaya sa mga bagay na yon, sa lugar na yon? Siya mismo'y nagpapasaya sa akin. Totoong-totoo po. Maniwala kayo't hindi. Makinig man kayo't hindi. Tumanggap man kayo't hindi. Matuwa kayo't magalit. Ang nakaririnig ng totoo pong sinasabi ko at nakakakilala ng sinasabi ko'y Ama.
Kayo po, kaya ko kayong lokohin, yung maniniwala sa akin ay tatanggap, yung hindi ay magagalit. Pero siya po, hindi natin kayang dayain. Kaya kapag pinipicturan, nakikitawa ka lang. Pero hindi nyo ba napagmamasdan yung tawa ko kung minsan pilit? Sapagkat hindi ko gustong tumawa. Dahil kung nandoon ang espiritu ng umaaliw sa puso ko, hindi ko maibigkas ang bibig ko. Hindi ko mabuka. Kaya, nakaganyan. Subalit, kahit nakaganon, pinagaganda ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pangit man po ako sa personal at pagkatao ko, pero ang Diyos, mahalaga. Siyang gumanda sa pananaw sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya po kayo, hindi ito pang uuto, hindi pang aakit, hindi paninira sa mga kapwa, kundi ito'y pawang totoo. Gusto niyo po bang malibang, maaliw, masyahan, matuwa? Tanggapin niyo po ang Espiritu na magbibigay ng lahat ng ito. Sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin. Subalit, sasabihin ko lang ang pinasasabi sa akin. Sumayin niyong kapayapaan, mga mahal ko. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo? Kapag nakakadama ka ng kasiyahan, nandyan ang Diyos sa iyo. Ngunit habang nalulumbay ang puso mo, pagkatao ka. At yung umaagaw ng kaligayahan mo para malumbay ka, sino ba'y taga-agaw? Tandaan po ninyo, hindi gusto ng Ama ang nalulumbay. Kaya kapag kayo nakakadama ng lumbay, may umaagaw para mamatay ang galak nyo at mawala ang pagtitiwala nyo. Kung ayaw nyong maniwala, hanapin nyo sa banal na aklat. Kung marunong kayong umunawa, mababasa nyo lahat yan. Mga mahal, pakinggan ninyo. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilantar, na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanilang masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pag-alagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoteng Hudyo na ang pangalay Siba. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo'y naggahis nito at pinahirapang mabuti. Ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalita nito ng lahat ng naninirahan sa Epeso, maging Hudyo at Griego. Sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. Mga minamahal, sino po yung mga gumagawang ganon? Yung mga nagmamagaling sa sarili, yung sinasabing mabuting espiritu, ang kanilang daladala, ang kanilang tinataglay, at sasabihin sa pasyente,
ganito, 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 ganito ka, ganito, 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 ganito ka. Bakit sa inyong harapan ay hindi sinasabi ang na-duwende ka, na-engkanto ka? Sapagkat ang duwende at engkanto, walang bali ito sa Kristo. Kaya sino man ang maalipin sa iyo, kung tatanggapin mo, gagaling ka. Kaya walang sasabihin sa iyo, kundi tumanggap ka. Ngunit ang totoo po niyan, tatapatin ko kayo, hindi lahat ng sakit ay kaloob ng Ama. Ngunit lahat ng sakit, kaya niyang pagalingin. Buhay ba ang Ama? At wala na akong sasabihin sa inyo, maliban doon. Bahala na kayo kung anong isipin nyo, ngunit hindi ako maninira ng kapwa-tao. Sapagkat kapag may sinabi akong iba, may siniraan ng kapwa nyo. Sapagkat ang tao ay tao, hindi lahat ay nakakaunawa, ngunit ang may pangunawa ay nakarinig nga. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya, kung matibay ang pananalig at pananampalataya nyo, gagawin nyo ang lahat para magtiwala kayo, para kamtin nyo ang pagtitiwala nyo at paniniwala nyo, ang maging dulot sa inyo ay galak. Sapagkat ang sino mang umaasa at may pag-asa at matapat sa pananampalataya kung anong pananalig niya ay nagaganap sa Kanya. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kung kayo lang ay nasa katalinuhang pang-espiritual, kung may sakit nga kayo, dapat inyo na lang ito at Ama ang nakababat